na pagmamahal. Mga fans ni Kim Chiu nagpakita ng kapangyarihan, nagpabahala kay Paolo Avellino at nagpahiya sa mga kritiko. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ang pagsiklab ng Kim Pao Nation higit pa sa isang tambalan. Kung ang showbiz ay laging puno ng mga love team, mga tambalang sumisikat at naglalaho, kasabay ng pagtatapos ng kanilang mga proyekto, ngunit may iilan na lumalampas sa script at nagiging mas matibay kaysa sa kanilang mga projects at kung man lang mga directors tulad ng Kim Pao na kung saan ay dapat nga diba. Tapos ang kanilang project ay tapos na rin, pero tila parang iba yung nangyayari sa kanila. Ang love team na tinatawag nating Kim Pao o binubuo ni na Kim Chiu at Paolo Avellino ay tila kabaliktaran sa karamihan. Kung ang iba ay nag-e-end na ang kanilang career, sila naman kung saan tumatanda na ay mas nagiging bongga. Kung tulad nga ng puno diba, namumunga. Matapos ang matagumpay ng mga serye at pelikula, lalo na ang Filipino adaptation na yung ginagawa nilang What's Wrong with Secretary Kim na mas nagpalalong sumikat sa kanilang dalawa. Ang kanilang fandom ay lumaki hindi lamang sa bilang, kundi sa intensity at dedikasyon. Ang chemistry na nakita ng madla ay tila lumampas na sa set na nagbigay daan sa walang humpay na espekulasyon tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang personal na buhay o relasyon. Ang fandom na ito ay naging isang pwersa na hindi lang nagpapalakas ng ratings. Ito ay isang community na nagtatanggol, sumusuporta at nagbibigay ng walang kondisyon na pagmamahal sa kanilang idolo. Kamakailan ang power na ito ng Kim Pao Nation ay nasaksihan sa isang unforgettable na eksena na naging mainit sa paksa sa social media. Ito ay isang pangyayaring hindi lamang nagpakita ng hindi na pagmamahal ng fans kay Kim Chiu, kundi nagdulot din ng dalawang matinding reaksyon, ang pag-aalala ng kanyang leading man na si Paolo Avellino at ang epic humiliation ng mga bashers na matagal nang nangahasik ng pag-aalinlangan. Ang labis na pagmamahal at appreciation ng mga fans ang nag-uudyok sa kanila na mag-isip ng mga paraan upang maging masaya ang idols nila. At ayun na nga, ayon kay Paolo Avellino ay nababahala siya sa mga pangyayari ngayon, lalo na sa mga fans ni Kim Chiu. Lalo na kay Kim ay palagi daw nagpapaintindi sa kanila at nagpapabahala sapagkat alam daw nito at kaya daw nitong ibuwis ang kanilang mga buhay para lang kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Lalo na kay Kim na kung saan ay nakakatanggap ng yun na nga diba mga pagbabanta. Sabi ni Paolo maayos naman daw at okay naman daw na suportahan ang inyong mga idolo, pero huwag daw sumobra na parang sila na daw yung sinasamba ninyo. Ayon nga kay Paolo Avellino, maraming salamat sa inyong mga suporta at pagmamahal, ngunit mas sana i-priority nyo pa ang inyong sarili. Huwag kayong mag-alala sa amin. Kaya naman namin protektahan ang aming sarili. Dapat mas magiging priority ninyo ang inyong kaligtasan at huwag na kayong pumatol pa sa mga ganitong hindi magagandang pagbabanta dahil baka madamay pa kayo at masaktan kayo na hindi namin makakayanan. Mahal namin kayo at maraming salamat sa inyong mga suporta at pagmamahal, sa proteksyon at inyong mga promises. Pero sana, dinggin niyo rin ang aming hiling na sana huwag niyong pabayaan ang inyong sarili at inyong kaligtasan. Kung pwede pa nga, mas sana i-priority ninyo at protektahan ang inyong sarili. Masaya na kami sa inyong suporta tulad ng panunood ninyo sa aming mga pelikula, projects, endorsements at marami pang iba. Pero kung tungkol na dito sa mga pagbabanta ang hindi magagandang pangyayari ay sana huwag na kayong makipag-involve pa dahil mas maraming masasaktan, mas malala. Ayaw na naming madawit pa kayo dito. Alam naming nag-aalala kayo pero huwag kayong mag-aalala. Andito lang naman ako para kay Kim. Andito lang naman ang buong team, ang buong crew at mga directors para protektahan siya. Kaya sana, enough na ang pagsusuporta ninyo. Nag-spend na nga kayo ng money para sa amin diba? Para mapanood lang ang aming mga series, lalo na ngayon ang The Alibay na may bayad diba? Salamat sa tulong niyo para kumita kaming ulit. Pero sana ang hiling ko lang, sana hanggang doon na lang. Tumatanggap kami ng kung ano-ano pero huwag ganito. Ayaw namin. Ang magiging kapalit ay ang buhay niyo. Ayaw namin pati kayo ay mapahamak. Huwag kayong mag-alala, andito lang kami at nagiging maayos naman kami. Marami namang promoprotekta sa amin. Kaya naman sana ay maging kampante kayo at huwag niyo nang patulan yung mga pagbabanta ng iba. Dahil kung kayo ang masasaktan, mas hindi namin kakayanin. Lalo na si Kim dahil alam niyo naman si Kim, mapag-alala at mapagmahal sa inyo. Alam niyo naman na madaling malungkot si Kim Chiu. Kaya sana
Huwag niyo sanang hayaang masaktan ang inyong sarili o maapektuhan kayo sa mga ganitong pagbabanta dahil hindi lang kayo ang masasaktan lalo na si Kim at paniguradong sisisihin niya ang kanyang sarili dahil ang pagbabantang iyon ay para sa kanya pero kayo ang sumalo, hindi niya iyon magugustuhan. Kaya sana ipagpatuloy niyo na lang ang pagsusuporta ninyo sa amin sa panunood ng aming mga pelikula, project at maraming pag-iba sa pagsusubaybay sa amin araw-araw. Pero kung tungkol dito, please lang, huwag na. Maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal pero kaya namin protektahan ang aming sarili at kaya ko rin naman protektahan si Kim. Kaya sana huwag na kayong mag-aalala. Maraming salamat sa uulitin. Base sa mga ulat at mga viral clip na kumakalat, ang insidente ay naganap sa isang pagdating ng meet or greet ni Kim Chiu, posibleng sa airport pagkatapos ng isang show o event sa ibang bansa sa halip na isang simpleng pagbati. Ang fans ay nagpakita ng isang overwhelming na display at suporta at pagmamahal at meron pang nakaplakar niya na nagsasabi, "Kaya naming ibuwis ang aming buhay para sa iyo, Kim," na siya namang ikinababahala ni Paulo, kaya daw niya nasabi ang mga iyon. Maganda daw ang pagsuporta pero hindi na daw sa ganoong punto dahil buhay na ang magiging kapalit noon. Huwag na sanang sabihin ang ganoon dahil hindi magandang mawalan. Pwede namang walang mawala. Maaayos naman ito sa isang usapan o magiging ayos naman ang mga argumento. Huwag na sanang madamay pa ang mga buhay-buhay dahil hindi na yun maganda. Ang bawat sigaw, bawat kaway at bawat tanggap na bulaklak ay nagsisilbing sagot sa mga kritiko. Para sa mga fans, ang pangyayaring ito ay hindi lang tungkol sa pagmamahal kay Kim. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang kanilang idolo ay minamahal, sinusuportahan at hindi kayang ibagsak ng online negativity. Kaya naman sa mga pagbabanta na natatanggap ni Kim sa mga bashers na ayaw tumigil, huwag na kayong manggulo dahil kahit anong gawin nyo pa, hindi nyo masisira ang love team ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Dahil ang mga mabubuting tao ay laging pinaprotektahan at laging may blessings na natatanggap. Kaya naman kayo ay sana magsisin na kayo sa inyong kasalanan at itigil nyo na ang panggugulo dahil wala naman kayong makukuha kundi manira na lang. Hindi lang ng buhay ng iba kundi pati buhay nyo na at pati ang inyong reputasyon at hindi magandang mabuhay sa galit at inggit. Kaya sana naman ipatawarin nyo na ang inyong sarili at gayon din si Kim kung meron man silang kasalanan na hindi nila alam. Kaya naman, sa mga bashers na tigil-tigil na dahil kahit anong gawin nyo pa, hindi babagsak ang Kim Pao. Ang fans na ito na bumubuo sa Kim Pao ay nagpapakita na sila isang malaking pamilya na handang lumaban para sa kanilang queen. Ang kanilang ginawa ay nagbigay ng solidarity sa actress at nagbigay ng mensahe sa mga bashers na ang kanilang mga salita ay walang epekto sa tunay na dami ng tao na nagmamahal at sumusuporta kay Kim. Ang mga fans ay patuloy na naghahanap ng mga unseen moments at detalye sa mga event na dinaluhan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino na nagpapatunay sa kanilang dedication. Matagal nang nakikipaglaban si Kim Chiu sa online negativity bilang isa sa pinakamalaking star sa Couple Million Network. Hindi maiiwasan ang mga bashers at haters na nagpapalabas ng negatibong komento tungkol sa kanyang talento, personal life at maging sa kanyang love team kay Paulo Avellino. Ang mga bashers na ito ay umaasa na ang mga controversy at chismis ay magpapahina sa kanyang career na hindi naman nangyayari, diba? Dahil nga sa uulitin, kung sino yung binababa ay siya pa yung tinataas. Kaya naman si Kim Chiu, kahit anong pilit ng mga bashers na pababain siya, pabagsakin pati na ang kanyang mga career, gawing maging laos siya, pero hindi nila magawa-gawa sa kabaliktaran, ay mas lalong tumataas at umaahon si Kim dahil iyon ay isa siyang mabuting tao at hindi niya binibigyang pansin ang mga negatibong komento sa halip.